Magandang gabi po batang 90s horror. Shoutout nga po pala sa mga kaedada natin dito. Malamang kung batang 90s kayo, naabutan nyo po yung CAT nung high school. Ewan ko po kung meron pa ba nun, pero palagay ko wala na yata. Dahil yung isang favorite ko na subject dati na damology, wala na raw. I mean yung gardening na parte ng subject na TLE. Anyway, sa mga hindi po nakakaalam, yung CAT po short for Citizens Advancement Training or Citizens Army Training yata. Pasensya na mga kababata, medyo nakalimutan ko na kasi. Basta parang military training yon na medyo light lang naman. Hindi ganong hardcore na tipong parang sasaba ka na sa gera. Bale nung 4th year high school ako, naging CAT officer ako. Sinakripisyo ko yung bakasyon ko nung 3rd year para kapag pumasok ako sa pasukan, officer na ako. Dagdag confidence sa huling taon sa high school. Marami po kaming pinagdaanan na training exercise. Gumapang kami sa putikan at nagmarcha sa tirik na araw. Medyo enjoy naman kasi kasama ko yung mga classmate ko. By the way, star section po kasi ako noon kaya majority nung section namin kasama sa officer training. Yung training po namin bandang hapon, so umaabot kami madalas ng dilim. At syempre kapag ganong panahon, kausuhan yung kwentong katatakutan. Lalo na kapag tahimik na yung paligid, wala na kaming ginagawa at nakatambay na lang bago umuwi. Yung headquarters po namin noon nakapwesto sa bandang likod ng campus, malapit sa gate pero sarado at hindi ginagamit pagka bakasyon na katulad noon, kaya wala pong dumadaan doon. Kami-kami lang nung mga kasama ko sa training yung nandun. Maraming puno yung paligid, malilim pagka tanghali, pero kapag gabi, sobrang dilim din. Bukod sa wala kasing poste ng ilaw, hindi rin kasi umaabot yung sinag ng buwan sa ilang parte ng school grounds. Wala ring nakabukas na ilaw sa mga bakanteng classroom, kaya parang may pagkaabandonado yung datingan sa area. Dahil nga ron, panay-panay yung takutan ng mga kaklase ko. Meron nga kaming kasama na taga-ibang section nun na nagkwento sa amin. Ito po yung kwento niya. Minsan daw silang nagpicture-picture sa room nila bago umuwi. Ang gamit nila noon yung Nokia na may camera. Medyo hindi kasing linaw nung mga kuha sa modernong smartphone ngayon. Pero makikilala mo pa rin naman yung mga nasa picture. Panay Japan-Japan yung mga posing, kanya-kanyang wacky post. Nung tinignan nila yung kuha, nung una normal naman. Kaso nung plano na sana nila ipaprint, nagulat sila at kinilabutan. Paano ba naman yung kaklase nilang halos 1 linggo nang hindi pumapasok, andun sa groupie. Imposible daw na yun yung classmate nila dahil yung cellphone na ginamit nila hindi pa naaabutan nung classmate nila na absent. Kumbaga bago lang yung phone kaya nga sila nagpicture-picture. Ayon pa nga dun sa nagkwento sa amin, kuhang-kuha daw sa picture yung kaklase nila. Ultimo yung reading glass na suot nito at yung bangs na hanggang noo. Bali yun nga din yung naging pagkakakilanlan nila sa kaklase nila. 2 lang daw kasi yung kaklase nilang nakasalamin at yung isa lalaki. Ang isa pang araw nagpakilabot sa kanila yung way ng pagkakangiti nito sa picture. Pailalim daw yung tingin nito at nakangiti na parang nananakot. At yung bandang baba nito hindi raw kita. Walang mga paa yung imahe at parang lumulutang. Bale after nga daw nun, kinuha nila yung atensyon ng advisor nila. At sa pag-aalala nga, chinik nila yung kaklase nilang yon. Pinuntahan pa nila yung bahay, pero sa kabutihang palad naman, wala naman daw nangyari rito. Absent lang daw ito dahil walang magbabantay sa mga nakababatang kapatid niya. Pero dahil nga din sa litrato, minabuti daw ng mga magulang ng estudyante na ipakonsulta sa albularyo.
at pinayuhan nga raw ito na sunugin yung uniforming suot nito sa litrato. Paniwalain naman yung mga magulang kaya sinunod nga nila yung payo ng albularyo. Bale, hindi ko na alam kung anong nangyari sa nakuhaan nila nun. Hindi ko sure kung nabura ba nila o baka naisend na din nila sa social media. Bale, marami pa kaming narinig na kababalaghan tungkol sa school namin na to. Pero itong isi-share ko, mismong ako yung nakaranas. Nangyari tong ikikwento ko nung last week ng training namin. Nagkaroon kami ng camping, parang Boy Scout. At sa school lang din namin ginawa. May bonfire kami, tapos kanya-kanyang pitch ng tent sa paligid. Isa yon sa pinakapaborito kong part ng training namin. Hindi na kasi kami masyadong nag-drills at medyo relax na. Bale, nasa harap lang naman kami ng headquarters. Doon yon sa tapat ng lumang building na 3-story yung taas. Nakapatay yung mga ilaw sa 2nd at 3rd floor at tanging mahinang dilaw na bumbilya yung meron sa pasilyo ng ground floor. Bale, bukod sa bonfire namin, yun lang yung liwanag na meron kami sa camp. After nga po maghapunan, nagready na yung mga kasama namin para magsipagtulog. Late kami nag-dinner nun dahil nagkaroon pa kami ng mini ceremony kasama yung ibang school. Doon kami pumuesto sa tent na pinakamalapit sa school building. Kasama ko yung dalawa kong kaklase na lalaki, so 3 kami sa tent. Mahina kaming nagkwentuhan bago matulog. Tungkol sa pelikula yung pinag-uusapan namin at inabot kami ng halos sa ating gabi. Maya-maya pa nga, narinig ko na naghihilik na yung isang kasama namin. Papagtripan sana nung kasama ko. Lalabas sana siya para maghanap ng uling. Balak niya sanang lagyan ng itim yung muka nung natutulog naming kasama. Nung akma na sana niyang bubuksan yung zipper ng tent, napahinto siya. Kumunot yung noo. Tapos umakma po siya na parang may pinapakinggan mula sa labas ng tent namin. Mahina siyang nagtanong sa akin, "Naririnig mo ba yon?" Bago ako sumagot, umakma din ako para subukang pakinggan kung ano man yung sinasabi niya. Dinikit ko yung tenga ko sa tent. Pero wala naman akong narinig. "Hindi mo ba naririnig? Parang may nag-uusap na Chinese o Japanese yata yung lengguwahe." Nagtaka ako, sabay na pangisi. Magsasalita na nga sana ako. Nung may narinig ako, hindi ko maintindihan yung salita, pero alam kong salitang Hapon yon. Dahan-dahan ko pang binuksan yung zipper ng tent. Nung manlaki yung mata ko sa kilabot. Sa gitna kasi ng field, dun sa may bandila sa may luma naming flagpole, merong mga anino. Hindi malinaw nung una. Akala ko kasi mga anino lang ng puno. Pero wala namang hangin, tahimik at medyo maalinsangan pa nga yung paligid. Pero yung mga anino, nakaayos sila. Parang nakaline. Pamilyar, parang formation. Parang mga sundalo. Nilingon ko yung kasama ko noon na parehas kong nakasilip sa maliit na opening sa tent namin. Di man ako nagsalita pero feeling ko nagkaintindihan kami. Sino yung mga yun? Tsaka bakit parang sa lakas ng boses nila walang lumalabas na personnel? Di ba bawal na mag-ingay? Sabi ko po sa isip ko. Unti-unti silang luminaw sa paningin ko. At tama nga yung naisip ko. Sundalo sila. Pero hindi namin makakasama. Hindi din sila sundalong Pilipino, kundi mga Hapon. Nakalumang uniforme sila, kupas, madumi, at parang punit-punit pa. Pamilyar sa akin yung mga suot nitong uniforme dahil ilang beses ko na din naman nakita yon. Yung isa nga, may suot pa na sombrero na may cover sa bandang batok. May isa pa nga na may hawak na mahabang rifle na parang may kutsilyo na nakakover sa dulo. Yung isa naman may tali sa ulo. May marka pa ng parang pulang likido.
Para siyang ginamot mula sa pagkakaaksidente. At yung balat nila, parang kulay abo ang refleksyon. Dun ko napagtanto na hindi sila mga buhay na tao. Opo, mga multo. Kung paano ko po nasabi basta po mahirap explain. Bukod sa panlabas na anyo nila na parang hindi bagay sa panahon na yon, medyo dreamy yung presensya nila. Pero hindi tulad ng normal na multo sa pelikula, hindi sila transparent. Parang totoong tao lang din. Naistatwa nga ako sa pagkakasilip. Naririnig ko pa rin yung usapan nila, sunod-sunod na parang nagmumura pa yung parang leader. Bigla silang sabay-sabay na tumahimik. Halos maihinga ako sa pantalon ko noon, paring RJ, nung sabay-sabay silang lumingon sa direksyon ng tent namin. Nanlamig yung bato ko sa kilabot. Hindi lang kasi sila basta nakatingin. Parang alam nila na may nagmamatsyag sa kanila. Yung kasama ko sa tabi ko nanginginig na. Isasarado ko na nga sana yung zipper ng tent nung parang nagsalita yung leader na walang sombrero. Halos panawan ako ng ulirat nung sabay-sabay silang nagmarcha papunta sa tent namin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makagalaw, parang napako yung paa ko. Nung halos malapit na nga sila, dun pa lang ako napabalikwas. Halos magyakapan kami nung kasama ko. Nagiba yung tent namin nun at pumulupot sa amin. Dun na nga ako napasigaw. Maya-maya pa, may humawak sa bandang balikat ko. Pero nahimasmasan ako nung narinig ko yung boses. Yung leader namin, niyuyugyug niya kami habang pinapagalitan. Tuluyan na nga napunit yung tent at doon na nga ako lumabas. Pinagpaliwanag niya kami kung bakit gising pa kami at nag-iingay. Naglabasan na nga din sa ibang tent yung mga kasama namin. Kamot ulo pa yung iba. Nung una nga, nagdalawang isip kami magsabi dahil baka pagtawanan lang kami. Pero nagulat ako nung nagsabi yung leader namin na, nagparamdam sa inyo yung mga sundalong Hapon no? Diyan pa kasi kayo nag-tent, sabi ko nang bawal dyan. Doon na nga kami nagsalita. Kinuwento namin lahat pero sa pagtataka ko nga ako lang pala yung nakakita sa mga multo na yon. Dahil yung kasama ko narinig niya lang. Nalaman ko nga din mula sa head officer namin na hindi lang pala ako yung pinagpakitaan nila. Sa katunayan, bawat taon, iniiwasan nilang may pumwesto malapit sa lumang flagpole dahil nga sa mga ganong pangyayari. Kamot ulo na nga lang din kami, nabasa kasi yung pwesto namin nung hapon kaya nilipat namin yung tent. Lumipas nga yung taon, bago yung graduation, dun ko lang nalaman na dati palang may nakitang mga buto sa eksaktong lugar na yon. At syempre, buto yon ng mga sundalong Hapon mula sa pangalawang digmaang pandaigdig. Naibalik na sila sa bansa nila pero malamang sa malamang naiwan o na-imprint sa lugar yung presensya nila. Magandang gabi sa'yo, paring RJ. Ako nga po pala si Russell. Hayaan niyo po sana akong i-share yung maikli kong horror na karanasan nung high school ako. Batang 90s din po ako kaya imbis na grade 8, second year high school ako nung panahon na to. Panghapon po kami noon at gabi yung uwian namin. Yung room po namin ay nasa first floor. Bale, 2 palapag lang naman yung building na yon at iisa lang din yung hagdanan na nasa tabi lang din po ng room namin. Bandang December kaya wala na kami halos ginagawa, 6 PM pa lang nun pero super dilim na. Wala na kaming teacher sa last subject kaya naghihintay na lang kami ng uwian. Maingay kami nun at may mga games, kwentuhan at tawanan pa. Sobrang tahimik na nung paligid namin. Kami na lang kasi yung section na nasa building na yon. Kabisado na namin yon dahil 30 minutes yung pagitan ng bawat isa sa pag-uwi. Yun ay para maiwasan yung pagsabay-sabay ng paglabas sa gate. Hanggang sa biglang tumahimik. Kumbaga, may dumaang anghel.
Tapos kasabay nun, bigla naming narinig na parang may mga nagtatakbuhan sa taas ng room namin. Mabibigat yung yabag. Parang mga estudyante lang din pagka-uwian. Pero ang nakakapagtaka, wala na dapat estudyante sa taas ng room. Nagtakbuhan nga palabas yung iba kong kaklase para tanawin yung nasa taas. At kanya-kanya nga silang panik nung makita nilang nakapatay na yung ilaw sa buong second floor. Nakasarado na rin yung hagdan paakyat. Sa takot nga namin, nagtakbuhan kami palayo sa building. Sinabi nga namin yun sa guard pero hindi ko sure kung naniwala sila o baka sanay na lang sila na merong ganon. – 2017 naman to nangyari. Bagong duty ako sa eskwelahan. Sikat na eskwelahan to sa Bukawi. Magandang paaralan. Christian school. So nilagay niya din dito yung pangalan ng eskwelahan pero wag na lang din natin banggitin. Duty ako neto panggabi. Kailangan namin i-robing bawat kwarto from 5th floor to 1st floor para i-check kung may naiwang bukas na aircon. Binuksan namin yung room isa-isa tapos flashlight lang yung gamit naming ilaw. So ito na nga, may kasama akong mag-robing nun. Bale 2 kami. Nasa hallway na kami nun. Binubuksan isa-isa yung room. Umpisa sa 5th floor hanggang sa 4th floor pero nung pagdating namin sa 3rd floor, dito na nga nag-umpisa yung paramdam sa amin. Habang naglalakad kami, may narinig kaming parang sumasabay sa amin. May parang tatakbo. Maririnig mo yung mga yabag. Malalakas. Tapos yung pinaka-worst nga binato kami ng bola ng volleyball. Doon na kami kumaripas ng takbo. Balilinawin ko lang wala namang naiiwang tao ron o bata kasi madaling araw nun. Habang tumatakbo kami, sinasabayan pa kami tumakbo. Hindi ko na nga lang nilingon, basta importante ka ako makababa kami sa 1st floor. Sa awa naman ng Diyos, nakababa naman kami ng safe. Sinabi namin sa OIC namin yung nangyari. Sabi niya lang na si Junjun daw yon, yung batang laging nakikipaglaro sa mga guard. Tinawag lang nilang Junjun yon kasi lagi raw nagpaparamdam yun sa mga guard na bago.